Magandang hapon po, hapon pa. Alas sa isang gabi, di ba? Okay, so ayan, nasa screen na. Hindi na po tayo kahuli-huli pa. Sige tayo po munang manalangin. Panginoon, salamat po sa hapon na to, Lord God, na tunay nga po, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na mabuti, Diyos na tapat. And Lord, kami po ay narito ngayong muli upang makinig, Panginoon, sa mabuting balita mo. Thank you, Lord, sa iyong banal na spirito na siyang manguna sa amin, mag-minister sa amin. Itago mo po kaming lahat, ako, Panginoon, sa iyong presensya. At mahayag lamang, Panginoon, ang nag-iisang ikaw na aming Diyos, Panginoon. Ang iyong kabutihan at dakilang pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ito po yung, ayan, nakikita nyo na po, ito po yung mensahe na nais ko pong ibahagi sa inyo, no? Ito po ay, na-preach ko to sa kabila, pero yung sa English po, Taglish, Jesus is enough. And this is one of my favorite message na ni-reveal sa akin ng Panginoon. So, sapat si Jesus. Tinagalog ko siya as sapat si Jesus. Yan. Kasi marami pong kasi kahulugan sa atin ang salitang sapat. No? Sa Tagalog. Pwedeng ang kahulugan po nito ay kontento or busog na, tama na, kumpleto na, eksakto, o hindi na nagkukulang at nasisiyahan. Pero sa Biblia, in a biblical context po, ang sapat ay talagang nangangahulugan po ng higit pa sa sapat or higit pa sa eksakto. Kaya kapag sinabi nating sapat na si Jesus, ibig sabihin po ay walang nagkukulang. So napansin niyo po ba sa panahon ngayon na para bang ang mundo lagi pong sinasabi sa atin, lalo sa panahon natin ngayon na tayo ay parang nabubuhay na sa social media, 'di ba? Parang sinasabi lagi sa atin ng mundo na may kulang sa atin. Na kumbaga pag wala tayong sapat na pera, ang sasabihin ng mundo ay kailangan mo pa ng pera. Alam mo yung meron ka namang pera, pero ang bukang bibig mo ay wala akong pera. Pero sa totoo may pera naman, di ba? Nilaman naman yung bulsa natin. So parang nakikita natin sa mundo, although may hawak na ako na pera, parang wala pa din ang dating sa atin. So parang isinisigaw sa atin ang mundo na kulang yan. Hindi yan sapat. Kapag po tayo nagkakaproblema sa mga relasyon natin, sa pamilya, o kaya po sa buhay, iniisip po natin na, baka may kulang pa sa akin. No? Kung kaya't hindi ako maging masaya, or kung bakit nagkakagulo ang pamilya ko, or kung bakit hindi kami nagtagal ng asawa ko, baka may kulang sa akin. Kaya naman po sa panahon ngayon, ang dami pong naghahanap ng kasiyahan sa pera, sa tagumpay, sa relasyon, o sa mga material na bagay. Tama po ba? Ngunit alam niyo po, kahit makuha po natin ang buong mundo, pansinin natin na laging meron at merong kulang or merong puwang sa ating puso na hindi po mapupunan ng anumang bagay ng mundong ito. Dahil ang katotohanan po, hindi po ito ang makakasapat sa atin. At yan po ang nais ipaalala sa atin ng Diyos, na ang tunay na kakontentuhan o kasapatan ay hindi matatagpuan sa kung anong meron tayo, kundi matatagpuan po sa kung sino ang meron tayo. Amen. Amen. So yun na po, tapos na po. Joke lang. Seryoso natin, no? So, mga kapatid, sapat si Jesus sa ating mga pangangailangan. Amen? Amen. Kaya nga po, basahin natin yung slide sa Salmo 23 verse 1. Uy, nahula. Ayan. Ang Panginoon, basahin po natin lahat. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang ng anuman. Amen. Pansinin niyo po, hindi po sinabi ni David, si David po ang author po niyan, ang nagsulat niyan or ang nagsabi niyan. Hindi po sinabi ni David na marami akong ari-arian, kaya hindi ako magkukulang.
Or malalakas ang aking mga sundalo o ang aking hukbo o ang hukbo ng aking kaharian, kaya hindi ako magkukulang. Ano po ang una niyang ipinahayag? Ang sinabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. So, ibig sabihin, bago niya po tiningnan ang kondisyon niya or ang sitwasyon niya or whatever po ano man ang sitwasyon ni David nung sinusulat niya yan, bago niya po tiningnan ang kondisyon niya, ay ipinakilala muna niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. At dahil kilala niya ang kanyang pastol, naging sigurado siya sa kanyang kinabukasan na kailanman ay hindi siya magkukulang at walang kulang sa kanya. Mga kapatid, ano kaya kung meron po kayong isang bagay na pangangailangan sa mga oras na to? Ano po ang unang nasa isip niyo? Ano po ang una niyong pangangailangan? Eya. Naisip niyo po ba? Eya. Number 1 ay pera. Diba? Lagi nang iisipin natin, wala akong pera. O kaya naman, probably isa sa inyo dito ay ang iniisip, trabaho. Kailangan niya ng trabaho. O kaya naman kagalingan. O kaya naman kailangan niya ng tao na makakasama sa buhay. O kaya naman koneksyon. Diba? Si David po, ang una niya pong naisip ay ang Panginoon. Kasi po, kapag ang Panginoon ang ating pastol, ay lahat po ng kailangan natin, ibibigay niya. Tama po ba? Kasi si David po ay isang pastol ng tupa, ng mga tupa. Kaya siya ang nangangalaga sa mga tupa. Paiinumin niya, pakakainin niya, dadalhin niya sa batisan para makainom, dadalhin niya doon sa damuhan para makakain. At ganoon din po ang Panginoon natin. Ang Diyos nating Ama sa mga anak na lang natin, di ba? Kung anong pangangailangan nila, pagkain, bahay, damit, edukasyon, pinoprovide po natin. So, totoo po na kapag ang Panginoon, pag ang tinignan po natin muna, ay ang kung sino ang nasa atin, mawawalan tayo ng, yung pangamba sa kung ano ang kulang or wala sa atin. Amen? Okay, next. Ang mangangaral, 4 verse 4. Ito po, isinama ko to. Alam niyo po, ang libro ng Ecclesiastes or mangangaral sa Tagalog ay napakasarap basahin. Ilang beses ko na po itong binabasa at laging may mga talagang tumatagos sa puso na mapapaisip ka na totoo ang lahat ng mga obserbasyon o realization ni Solomon. Ang sumulat po nito ay si Solomon, si Haring Solomon. So basahin muna natin yung verse. Nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Okay, si Solomon po ay anak po ni Haring David at siya rin pong naging hari nung namatay si David. Nung isinulat niya po yung aklat na to, ang sabi po ng mga Bible scholars ay matandang-matanda na siya nung sinulat to. Probably 60, 70, 80, 90, basta matanda na siya. Kaya naman, marami na siyang nasaksihan at naranasan sa buhay. Pero bakit nga ba sinabi to ni Solomon? Kasi si Solomon po ang tao na nabuhay na nasa kanya na ang lahat. Meron siyang karunungan, meron siyang kayamanan, meron siyang kapangyarihan, marami siyang alipin, marami siyang ari-arian, at maraming babae sa kanyang buhay. Ilan po, sino nakakaalam, ilan ang babae ni Solomon ang naging kalawa pair niya? Meron, yes, 1,000. O, di ba? Kaya niyo yun? So, kung may kulang pa sa isang asawa, baka matugunan ng isa pang asawa. Hanggang umabot na po sa 1,000. 700 ang asawa niyang prinsesa. O, tapos, may 300 pa siyang concubine.
O, di ba? Grabe. So, lahat ng hangarin ng tao na pwedeng hangarin na kay Solomon na. Pero, sabi niya talaga, sa bandang huli ng aklat ng Ecclesiastes, nakita niya ang kung ano ang makakasapat sa buhay ng tao. At yun po ay ang relasyon sa Diyos. Ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pagkilala sa nag-iisang Diyos. So, mabalik tayo sa verse. Nasabi niya po ang mga to diyan sa libro dahil napagmasdan niya ang buhay ng mga tao. Nakita niya po kung ano ang nagtutulak sa marami para magsumikap. At ang nakita niya ay nakakalungkot. Ginagawa ng lahat at nagsusumikap. Ginagawa ang lahat ng makakaya at nagsusumikap dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. So, ibig sabihin, nagsusumikap daw ang mga tao para lamang higitan ang iba. So, ito po'y obserbasyon ni Solomon nung panahon niya. And probably, this is also applicable today. Na hindi man lahat, pero marahil, karamihan sa mga taong nabubuhay ngayon sa panahon natin ay ganyan. Na kailangan ay mas tayo, di ba? Doon sa mga kakilala natin. O huwag tayong magpahuli. Very competitive ngayon ang mga tao, di ba? Kailangan mas maganda yung bahay ko, mas bago ang sasakyan, mas mataas yung posisyon, ano pa, mas maraming followers sa social media, mas malaki ang negosyo, di ba? Sa social media, ganyan na halos ang makikita natin, di ba? Ang daming piniflex. At sabi ni Solomon, ang lahat ng yan ay paghahabol lamang sa amin. Walang kabuluhan. Bakit? Kasi po, laging may mas maganda. Tama ba? Kahit anong retoke pa, hindi ka makukontento. Tingin mo pa rin sa sarili mo, may mas maganda sa'yo. Nakilala ba kayong artista na kailang retoke na? Dami, no? Hindi na ako mag-name. Baka ma-i-upload ko yan sa Facebook Pero ang dami. Laging may mas mayaman. Laging may mas sikat. At kung ang sukatan ng kasiyahan mo ay ang paglamang mo sa iba, hindi ka kailanman makukontento. Kaya napakahalaga po ng tema na ito at ito po isa sa favorite ko na kahit na pinreach ko, nabibless ako. Paano ko nagawa to, Lord? Kinikilabutan ako. And thank you sa Holy Spirit. Of course, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang naglilid nun sa akin. Dahil kahit ako mismo, parang hindi rin at some point, sa ilang mga bagay, hindi tayo nakukontento. Kahit ako, o hindi ako self-righteous na, ako kontento ako. Hindi. Kahit po ako, may mga pagkakataon na meron akong gusto na para sa akin lang. Na gusto ko yumaman ako ng sobra, dumami ang pera ko, para mapasyal ko lahat ng mahal ko sa buhay, sa kung saan-saan, ganyan. Diba? So parang makasarili. Although, para sa pamilya mo. So, ang ganda po ng tema at pinapaalala to sa atin ng Panginoon. Kasama po ako doon. Sapat na si Jesus na meron tayong Jesus. Dahil ang taong sapat na sa Kanya si Kristo ay hindi na kailangang makipagpaligsahan. Tama ba? Para maramdaman na may halaga siya. Hindi na niya kailangang patunayan ang sarili sa mundo dahil alam niya na kumpleto na siya sa Panginoon Jesus. Amen. So, mga kapatid, next slide. Sapat si Jesus sa ating kahinaan. Diba? Una, sapat sa pangangailangan. Ngayon, sapat din ang Panginoon sa ating kahinaan. Bilang tao, mga kapatid, kahit ako na nagpipreach, nagsasalita, nag-encourage, kahit si pastor, kahit sino pa ang tumayo dito na nag-encourage o nagbibigay ng lakas ng loob sa inyo, sa mga tao, nangihina po. Nakakaranas din po ng panghihina ng loob. Tama po ba? Kasi po may mga laban
na hindi po natin kayang harapin sa sarili lamang po nating lakas. May mga problema na hindi po natin kayang solusyonan. Pero mga kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat kahinaan natin. Kaya wag po nating ikahiya ang ating kahinaan. Dahil ito po ay pagkakataon upang higit nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Ako po, kilala ko ng mga kaibigan kong narito. Very transparent ako. Iiyak ako, pag-iiyak ako, magagalit ako. Hindi ko sila papupuntahin sa bahay pag ayoko. Alam mo yun, hindi ako people pleaser. Yun yung mga kahinaan ko. Talagang magmumunguyngoy ako sa kanila pag nangihina ako. Bakit? Bakit kailangan din natin ikahiya? Kasi mga kapatid, hindi kailangan tayong maglakas-lakasan. Para ano? Para hangaan ng tao. Sa buhay ko, ang gusto kong hangaan lang sa akin ng tao ay may Panginoon ako. Amen? At yun ang kalakasan ko. Kaya I'm so proud to say na mahina ako. Pero nakikita ko ng tao na mukha naman siyang malakas. Dahil praise God, ang lakas na yun ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nakikita ng kaibigan ko sa akin. Every time lugmok ako. Every time down na down ako. Every time nasa bottom ako. Every time baon ako sa utang. Ang Panginoon ang nakita nilang nag-angat sa akin. So kapatid, minsan nakakahiya pag sinabi mag-share ka ng testimony. Kasi nakakahiya talaga mag-share ng testimony kasi sasabihin mo muna yung test. Kasi walang testimony kung walang test. Tama po ba? Ibig sabihin, wala kang patotoo kung walang pagsubok na nangyari. At ang nakakahiya ay may kapalpakan kang ginawa kaya nagkaroon ka ng pagsubok tapos ibabahagi mo pa. Diba? Pero pag ganun ang mindset mo, ayaw mong ma-highlight ang Panginoon. Natatakot ka para sa sarili mo na baka pag-usapan lang nila ako. Baka chismisin lang nila ako. Eh, hindi po dapat ganoon. Pag po tayo mahina, ang Panginoong Jesus po, ang kapangyarihan niya ang nakikita. 2 Corinto 12:9. Bali 2 hanggang 10 to eh. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. So, kung wala kang kahinaan, eh di makikita ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Tama ba? Ano gusto niyo makita? Yung malakas ka at ikaw ang mapapurihan? Ang Panginoon na wala na sa picture sa buhay mo. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Tingnan po natin sa Apostle Paul, di ba? Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Nakaranas po siya ng pag-uusig, pagkabilanggo, kahirapan, at iba't ibang pagsubok, nagutom, lumubog ang barko, na sinasakyan, natuklaw ng ahas, tinawag na baliw, ano pa, kinutya, lahat na naranasan dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit sa gitna po ng lahat ng iyon, sinabi niya na sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Again, bakit? Ito po yung masarap sa mga nagsasalita. Yung tanong na bakit. At saka yung sagot na may pero. Dahil po natutunan niyang si Jesus ay sapat. Sapat si Jesus kapag nanghihina ka. Sapat si Jesus kapag nasasaktan ka. Sapat si Jesus kapag nabibigo ka. At kapag nalilito ka sa mga direksyon mo sa buhay. Or kapag nawawala ka sa direksyon. Hindi mo man nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin. Sapat po ang Panginoong Jesus. Sa verse 10, 2 Corinto 12:10, dahil dito, nagagalak ako sa kabila ng aking kahinaan. Mga panlalait, kung imagine niyo, nagagalak siya sa kahinaan. Nagagalak siya sa panlalait, sa mga pasakit, panguusig, at nagagalak siya sa paghihirap, alang-alang kay Kristo. Sapagkat, bakit again? Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. O, di ba? Kung malakas ka na, palalakasin ka pa ba? Di mo kailangan, di mo ma-appreciate. Di ba? So, mga kapatid,
Ito ang isa sa mga ebidensya na sapat na sa isang tao si Jesus. Kapag sapat na sa iyo si Jesus, mga kapatid, ay nagbabago ang pananaw mo sa buhay. Imagine mo, yung mga bagay na dati ay dahilan ng pagrereklamo mo, ay unti-unti na ngayon na nagiging dahilan ng pagtitiwala mo sa Diyos. Amen. Imagine that, yung mga pagsubok na dati ay gusto mong malampasan, ngayon nagiging pagkakataon na para makita ang kapangyarihan ng Panginoon. Diba kung ganito lang yung mindset natin, every time may problema tayo, para tayo walang problema. Ay, may problema ako, makikita ko na naman ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. O diba, hindi yung, opo, may problema ako, sino kaya tao lalapitan ko, wala akong bayad kay Mumbai. O diba? Eh kung sabihin na lang natin na, ay, may problema ako. Hindi na ako makapaghintay sa mangyayari sa gagawin ng Panginoon Jesus. Diba? Kaya nga sinabi ni Pablo, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga insulto, sa mga pangangailangan niya, sa lahat ng dinanas niyang paghihirap. Dahil kung kailan siya mahina, ay saka naman doon siya naging malakas. So, ibig sabihin, inamin niyang mahina siya, pero ang kalakasan niya pala, pero may nakita pa rin siyang lakas. Yung pala ay kalakasan na ng Panginoon. Parang ang hirap paniwalaan, no po, na magalak ka sa paghihirap. Like kaya ganito sinabi ni Pablo, kung kayo po tatanungin, o kayo na tatanungin ha, kaya attention. Kapag po may nang insulto sa inyo, matutuwa po ba kayo? Hindi. Ayan ang mga honest people. Kapag po di kayo naiintindihan, magagalak pa ba kayo? Hindi. At kapag po tayo ay naghihirap dahil sa pagsunod sa Panginoong Yesus, ano po ang una nating magiging reaction? Magpapasalamat ba tayo dahil tayo pinipersecute? Rereklamo muna. Malamang hindi, di ba? Malamang magrereklamo muna, hindi muna pasasalamat. Bakit kaya? Dahil natural po sa ating mga tao ang umiwas sa sakit, di ba? Ayaw nating nasasaktan o nahihirapan. Pero si Pablo po, may nakita siyang mas mahalaga. Naranasan niya po ang biyaya ng Panginoong Jesus. Hindi po siya nagagalak dahil sa sakit. Nagagalak po siya dahil sa presensya ng Diyos. At kapangyarihan ng Panginoong Jesus na kasama niya sa gitna ng mga pasakit. So, kapag sapat na po sa atin si Jesus, hindi ibig sabihin na hindi na tayo iiyak. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo masasaktan. Ibig sabihin lang, kahit may luha ka, may kapayapaan. Kahit may kahinaan ka ngayon, may lakas ka pa rin para tumayo at bumangon. At kahit may pagsubok, kapatid, sapat ang Panginoong Jesus para lumakas ka. Next, sapat si Jesus dahil sa kanyang pag-ibig lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Amen. Amen? Sa Roma 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ayan. Tapos, next slide natin yung Salmo 90:14. Busugin mo kami tuwing umaga ng iyong tapat na pag-ibig upang kami magalak at magsaya sa lahat ng aming mga araw. Ayan. So, ito po kasi, balik tayo sa Roma 5:8. Pinabasa ko lang sa inyo yun. Ito pong Romans 5:8. Isa po ito sa pinaka-paborito kong Bible verse sa Bible. Bakit po? Dahil dito ko po naunawaan ang napakahalagang katotohanan.
na ang puso ng tao ay naghahanap ng pag-ibig. Lahat po tayo gusto nating mahalin tayo. Tama ba? Amen. Amen. Gusto natin tanggapin tayo ng buong buo. Alam mo yon, yung mamahalin ka kahit alam yung kahinaan mo, kahit alam yung kapangitan mo, kapangitan ng ugali mo, kahit alam yung kapintasan mo, kahit nagkakamali ka, pero pipiliin pa rin tayong mahalin. Ang problema po kasi, madalas sa tao ay yung hinahanap ng tao ang pag-ibig na tanging ang Diyos lamang naman po ang kayang magbigay. At yan po ang klase ng pag-ibig na kayang ibigay ng ating Diyos. Ibig sabihin yan, makasalanan pa tayo, mahal na tayo ng Diyos. Ibig sabihin pala, nakita na ng Diyos ang kapagitan natin, pero minahal niya tayo. Amen. Yung pinakapangit na para sa'yo, nakita na ng Lord, pero namatay pa rin siya para sa'yo. Amen. Alam nyo, sa Diyos lang natin makikita ang pag-ibig na yan. Ngayon, kaya maraming nasasaktan, kaya maraming nabibigo, kaya maraming pumapasok sa maling relasyon at maraming nagtitiis sa relasyong sumisira sa kanila. Ay bakit? Kakailang bakit na ba ako? Hindi nyo pa ako sinasagot. Ay dahil ang hinahanap nila ay hindi lang kasama sa buhay. Ang hinahanap nila ay isang pag-ibig na pupuno sa kakulangan ng kanilang puso. Meron longing doon sa puso natin ng isang pag-ibig na tunay at tapat. Yun ang hinahanap ng puso natin eh. At iyan po, kaya ko yan favorite. Kasi in the past, ganun din ako, lalo na kapag single ka pa, naghahanap ka ng, di ba, boyfriend, naghahanap ka ng karelasyon, naghahanap ka ng pupuno sa puso mo na parang may kulang. Yan po ang natagpuan ko sa Panginoong Hesus, yung klase ng pagmamahal na yan. So ito testimony ko na to personal. Nung tinanggap ko po ang pag-ibig at kaligtasan ng Panginoong Hesus, may nangyari po sa puso ko. Hindi lang po nabago ang direksyon ng buhay ko, kundi nabusog din ang puso ko. Nabusog sa pagmamahal ng Diyos. Anong ibig sabihin nun na nabusog? Nagkaroon po ako ng contentment. Hindi na ako nabubuhay na naghahanap ng tao na kukumpleto sa akin. Dahil ang unang pag-ibig po na bumusog sa akin ay ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. At ito po ay, at alam niyo po kung ano pa kapag nasa iyo ang Panginoong Yesus, bibigyan ka pa niya ng isang napakagandang regalo. Binigyan ako ng Panginoon ng napakagandang regalo na palagi kong sinasabi at hanggang mamatay yata ako ay sasabihin ko kung anong pinakamagandang regalo na yun. Binigyan niya po ako ng asawa na si Doc Anthony Asis. Hindi po siya pinaka-the best na regalo na natanggap ko dahil doktor siya. Hindi po yun eh. Hindi rin dahil perfecto siya. At hindi po dahil hindi siya nagkakamali o hindi niya ako sinasaktan. Kundi dahil bago pa man siya binigay ng Diyos sa akin, busog na pala ang puso ko ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya every time na i-disappoint niya ako, every time na hindi niya ako papansinin, every time na bibiguin niya ako, mga kapatid, meron pa rin pag-ibig sa puso ko at hindi mawawala yun. Meron pa rin pag-ibig na lalabas, mag-overflow, dadaloy na pag-ibig para sa Kanya. Kahit para sa akin ay foul na yung ginawa mo. Yan kapatid, ang pag-ibig na binigay sa akin ng Diyos. At yan ang pag-ibig na ibinigay niya sa ating lahat.
Kaya pag yan ang pag-ibig na meron sa inyo, sapat na talaga si Jesus na nasa puso nyo. So yung mga kapatid, kaya kahit may mga pagkakataong sinasaktan niya ako, hindi naman physical, emotional. Diba? Kasi talagang kahit hindi niya intensyon na masaktan ako, tayo mga tao, nasasaktan tayo ng kapwa natin diba? O kahit may mga pagkakataong natidisappoint talaga ako sa mga desisyon niya, or may mga panahong pakiramdam ko, hindi niya na ako pinapansin, hindi na daan-daanan niya na lang ako. At totoo, oo, nalulungkot ako. Kasi tao tayo, di ba? Oo, nasasaktan ako. Oo, nagagalit din ako. Pero hindi ako nananatiling malungkot. Hindi ako nananatiling galit. At higit sa lahat, hindi ako naghahanap ng pag-ibig sa iba. Tama ba? Amen. Kasi ang dami pong mag-asawa na nagloko si Mister, magloloko na din si Mrs. Kumbaga, ngipin sa ngipin ba? Ginawa ka lang, ikaw lang may kayang gawin yan sa akin. Kaya ko din yan. Hindi ganoon kapatid ang pag-ibig. Diba? So, hindi po dahil... O, yan na, medyo ano na sila. Pinakatok na sila ng Panginoon. Nakabisis ng tatlong itlog ba to? Alam niyo na mamaya kasunod yan. At higit sa, so yung mga kapatid, hindi ako kailangan pang humanap ng ipapalit sa kanya dahil nagkamali siya, dahil sinaktan niya ako. No! Wala sa bokabularyo natin. Bakit? Kasi busog na busog ang puso ko sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sapat ang pag-ibig ng Diyos na natanggap ko. Sapat na para patawarin siya. Sapat na para mahalin siya ng paulit-ulit. At sapat na para manatili akong tapat sa Kanya. Amen. Praise the Lord! Kaya masaya yung ating mensahe para... So para sa akin po talaga, ang Romans 5:8 ay hindi lang isang talata. Ito po ay isang realidad sa buhay ko. Amen. So mga kapatid, kapag ang puso mo po ay busog na sa pag-ibig ni Jesus, hindi ka na desperadong hanapin ito sa tao. Kasi tanging Panginoong Jesus lang talaga ang magbibigay Kaya buong puso ko po talagang sinasabi na Jesus is enough. Sapat na si Jesus sa aking buhay. Amen? Kayo din alam ko, amen ba? Sapat na si Jesus sa inyong buhay? Amen. Next, sapat si Jesus anuman ang sitwasyon sa buhay. Ayan. So, babasahin ko po yung Filipos 4:11 to 13 po yata to. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Yan, in-underlinean ko yung natutunan at kontento. Alam niyo po, sapat si Jesus sa ating buhay, anuman sitwasyon sa ating buhay. Kasi mapapansin niyo po, itong Filipos, si Pablo din po nagsulat niyan, mga kapatid. Hindi po sinasabi ni Pablo na magiging madali ang buhay Kristiyano. Hindi rin niya sinabi na kapag sumunod ka kay Kristo, mawawala na ang lahat ng problema. Ang sinabi niya ay, natutuhan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Napakagandang salita ko ang natutuhan or natutunan. Ibig sabihin, hindi siya pinanganak na kontento. Tama ba? Meron ba ditong pinanganak na kontento na? Hindi Paglabas mo nga sa tiyan ng nanay mo, umiyak ka na, humihingi ka na agad ng gatas. Hindi ka kontentong isinilang ka lang bigla. Diba? Hindi rin siya naging kontento sa isang iglap lang na parang, tinanggap ko ang Panginoong Jesus, kontento na ako bukas, or ngayon kontento na ako. Hindi po isang iglap nangyayari yun. Ito po ay isang aral na itinuro sa kanya ng Diyos habang dumaraan siya sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. So mga kapatid, yung iba't ibang sitwasyon natin sa buhay, may dahilan bakit meron tayong mga sitwasyon na ganyan sa buhay. Ito po ay isang leksyon, itinuturo po sa atin ng Panginoon. Talagang
Hindi naman si Lord ang nagbigay, pero ginagawa niya rin, inaalaw niya, pinapahintulutan niya itong mangyari, itong mga pangit na sitwasyon na to, dahil meron tayong matututunan sa sitwasyon. Tama po ba? Sinabi pa nga ni Pablo, marunong akong mamuhay sa hirap at marunong din akong mamuhay ng sagana. So, ibig sabihin po pala, naranasan niya ang dalawang dulo ng buhay. Merong panahon na marami or sagana siya. Kasi si Pablo po ay mayaman yan. Kasi may business ang family niya. Pero nung naging tagasunod siya ng Panginoong Jesus, ay naranasan niya rin ang panahon kulang. Na halos wala siyang makain. Diba? Nagugutom siya. So tayo makaka-relate tayo sa naranasan ni Pablo. Tama po ba? May mga panahon na sagana tayo. Marami tayong pera, marami tayong pagkain, maraming blessing si Lord. Pero may mga panahon din na parang sagad-sagad na. Wala ka nang madukot sa bulsa mo. Na halos wala ka nang makain. Meron ding panahong pinararangalan si Pablo o pinupuri. So marahil isa din sa atin, meron din. O marahil tayo din, may mga panahong pinupuri tayo. Pagka nakakatulong ka, ang daming papuri, di ba? Ang bait naman ni Sister Kelly, ang bait, ganyan. Pero pag nag-viral kaya ako, yung merong hindi naman buo yung storya sa video, tas ang nakita lang yung ginawa mong hindi maganda, or nagsungit ka, or meron kang sinigawan, ay, masama pala ang galing niya ni Sister Kelly. Di ba? So si Pablo ganun. May panahong pinupuri siya, may panahong din kinulong siya. May panahong, marami siya sitwasyon na pinagdaanan. Pero sa lahat ng yun, sabi niya, iisa ang natutunan niya. Sapat si Jesus. Kaya nang sabihin niya sa verse 13, nabasa na ba natin yung verse 12? Basahin natin. Yan. Marunong akong mamuhay sa hirap o sa ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. 13. Kaya kaya kong harapin ang kahit anong sitwasyon sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Iyon. So natutunan niya na sapat na si Jesus at kaya niya to sinabi na kaya niyang harapin ang kahit anong sitwasyon. Dahil ang Panginoong Jesus ang nagpapalakas sa kanya. So mga kapatid, ang ibig sabihin po, anuman ang ipinapahintulot ng Lord na maranasan natin sa buhay na to, mahirap man, mabigat man, parang ang bigat naman ito, Lord, ng pinagdadaanan ko, masakit man, tandaan niyo po na sapat ang Panginoong Jesus. Bakit sapat? Kasi, gaya ng sinabi niya, sabi nga, gaya ng sinabi niya dyan, na kahit anong, sabi niya, kapatid, kaya mong harapin ang kahit anong sitwasyon sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, kung nahihirapan, nanghihina, manatili po tayong tapat sa Panginoong Jesus, tapat na nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Dahil tapat siya para alisin ka niya sa sitwasyon. Dahil tapat siya para bigyan ka ng lakas na pagdaanan ang hirap na yan. Huwag po tayong magkukwit anuman ang sitwasyon sa buhay. Huwag po tayo yung magdesisyon sa buhay na enough na, hanggang dito na lang ang buhay ko. Hindi po. Gusto ko po ito ay ma-meditate nyo na anuman ang sitwasyon, anuman ang pagsubok sa buhay na pinagdadaanan nyo, sapat si Jesus sa buhay nyo. Kung may Jesus kayo, kausapin nyo ang Panginoong Jesus. Hindi paraan ang tapusin na ang buhay. Hindi dapat mawala ng pag-asa. Dahil ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ay sapat na para bigyan tayo ng lakas. Amen? Amen. So mga kapatid, meron lang ulit akong tanong. Ito'y napakagandang tanong para sa ating lahat. I-meditate nyo habang tinatanong ko. Kahit huwag nyo nang sagutin sa akin.
Kapag pinagpapala ka ba ng Diyos, sapat pa rin ba si Jesus? Yes, di ba? Ang bilis sagutin. Pinagpala eh. Jesus is enough. Pinagpala ako. Sapat na sapat si Jesus sa akin. Pero, kapag walang-wala ka ng pera, baon ka sa utang, wala kang malapitan, sapat pa ba si Jesus? Ayan, na-mindset ko na kayo. Pero in reality, ang hirap sabihin na sapat si Jesus. Yung mga normal, yung mga wala pang Panginoon, di ba? Yung wala pang Jesus, hindi yung iba nga talagang maku-question eh. Kung talagang sapat si Jesus, bakit wala akong makain? Di ba? Mga ganyan tanong yan. Pero hindi dahil wala kang nakikita, ay walang ginagawa ang Panginoon. Tama ba? So, sapat pa rin ang Panginoong Jesus. Kapag hindi nasagot ang panalangin mo, sapat pa rin ba si Jesus? Tagal-tagal ko na pinapanalangin yung asawa ko, di pa rin nagbabago. Sapat pa rin po ang Panginoong Jesus sa iyo. Kapag may sakit ka, at di ka pa rin gumagaling, sapat pa rin ba si Jesus? Yes, kasi buhay ka pa, humihinga ka pa. Ibig sabihin, meron pang naghihintay para sa iyo. Sa mga kapatid, ang tunay po na contentment ay hindi dahil magandang sitwasyon. Ang tunay po na kasapatan ay dahil hindi nagbabago ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Maaaring magbago ang ating kalagayan. Maaaring mawala po ang ating pera. Maaaring mabigo tayo sa mga pinaplano natin. Pero si Jesus po, mga kapatid, ay hindi nagbabago. Kaya ang sabi ni Pablo, natutunan kong makontento anuman ang kalagayan ko. Dahil sa anumang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid, lagi nating tatandaan na sapat si Jesus sa ating buhay. Amen. Amen? Lamang po, magandang hapon po. Sige tayo.